Alam niyo itong si Larry Gadon, yung kleng-kleng niya lumala. Tingnan mo yung pagmumukha, naging mukha ng, naku, medyo cute ka dati nung nagigita-gitara ka pa eh. Anong nangyari sa'yo? Sabi mo, totoo bang sinabi mo ito? Is this true? The Supreme Court is anti-Marcos dahil Marcos loyalist ako. Dinisbar ako ng mabilis. O sinabi mo daw yan daw ayon doon sa nabasa ko dahil walang ginawa o dinedma ng Supreme Court yung disbarment case na inihain mo laban kay VP Sara Duterte. Huwag mong ginaganong-ganon ng Supreme Court, Attorney Larry Gadon. Ang Supreme Court ang kaisa-isang institusyon na huling magpoprotekta sa ating saligang batas. The Supreme Court is the last guardian of our democracy. That is our bastion of hope. Ang Korte Suprema. Baka wala naman silang nakakitang ground. Baka naman yung disbarment case laban kay VP Sara ay baseless, tasteless, sugar-free, carefree, no merit. Baka naman ganon. Tapos dahil ikaw, kung sino-sinong pinagmumura mo, tapos inatakay mo pa ang last guardian of democracy, talagang ididisbar ka nila. Ano bang mga sinabi mo laban sa mga justices ng Supreme Court bilang isang abogado ka dati? Abogado ka, dapat pinaglalaban mo ang Supreme Court. Talaga ididisbar ka. Biruin mo, you were admitted to the bar to protect the Constitution. You are an officer of the court nung ikaw ay abogado. Tapos ngayon, yung kahuli-hulihang pagkukuhanan ng remedyo ng taong bayan, inaakusahan mo pa ng kung ano-ano. Hindi ka lang napagbigyan doon sa disbarment mo laban kay VP, sasabihin mo na anti-Marcos kasi sila eh. Baka naman kasi may ground sa'yo, laban sa'yo, kaya ka dinisbar. Di ba may ground eh. Hindi ka naman pwedeng magpa-file ka ng disbarment kung kani-kanino, nagagalit ka lang. Tapos gusto mo aksyonan. Hindi naman pwedeng ganun. May ground eh. You should always respect the Supreme Court. Buti pa yung Supreme Court ini-interpret nila yung batas, pinoprotection na nila yung saligang batas. Doon lang sila nakapokus, di kagaya ng mga politiko eh. Bagamat halal sana ng taong bayan, mga kung ano-anong ginagawa. Kaya pag mali-mali na yung ginagawa ng mga politiko, syempre yung mga naghahanap ng remedyo, tumatakbo sa ating mga Korte Suprema. Itong si Larry Gadon, no? Well, mayaman ka naman yata. Okay na yan. Yung tornilyo mo, ang mag-focus ka kaya. Umalis ka nga muna dyan sa position mo dyan sa poverty, advisor. Kasi naghihirap lalo yung mga tao eh. Dati yung sinasahog ko nilalagay ko sa nilaga ay patatas. Ngayon, kamote na. Although mas healthy, pero totoo, kamote ang nilagay ko sa nagluto kaming nilaga eh. Anong poverty alleviation yung ginagawa mo? May alang silbi yung ginagawa mo dyan. Ano bang ginagawa mo dyan? Sa poverty alleviation mo, parang walang silbi ha. Wag kang thin-skinned. Wag kang thin-skinned. Dahil ikaw ay public servant. Ano ginagawa niyo dyan sa bilang advisor, national advisor for poverty alleviation, Larry Gadon? Parang nakikita ko sa'yo, attack dog ka lang eh. Dapat binablog mo yung mga ginagawa mo dyan as a government official, as a public servant. Ito si Larry Gadon, no? Larry.